hindi talaga ako pumapasok sa eskwela noon. Hanggang sa mawala yung taong pinakanagsikap para mapapasok ako. Noong bata pa ako, hindi talaga ako pumasok sa school hanggang grade 3. Araw-araw akong nagdadrama, kunwari may sakit sa tiyan, iiyak, magtatago, kahit ano, basta lang wag pumasok. Halos lahat sa bahay sumuko na sa akin. Maliban kay Lolo, si Lolo lang ang hindi sumuko. Araw-araw niya akong sinusundo gamit yung lumang motor niya, pero kahit ganon, minsan, literal akong tumatalon sa gitna ng daan at tumatakbo pa uwi. Minsan naman, nagtago ako sa mga construction hanggang sa makaalis na yung service. Tapos tahimik akong bumabalik sa bahay. Pero ni minsan, hindi ako pinagalitan ni Lolo. Ang sinasabi lang niya sa mama at lola ko, darating din ang araw. Papasok din yan sa school ng kusa kahit walang nag-uutos. Pero parang may sariling paraan ang buhay para turuan ka. Dumating na yung araw, pumanaw si Lolo, tahimik lang, sa pagtulog, parang hindi kami nabigyan ng pagkakataong magpaalam. At doon nagsimulang magbago ang lahat, kinabukasan, walang sabi-sabi o utos, walang nagyaya. Pero ako mismo, tahimik lang akong nagbihis, kinuha ko ang bag ko at pumunta sa school, walang drama, walang sakit-sakitan, walang dahilan. Nagulat pa nga yung mga taga-school, parang hindi sila makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung anong nagbago sa akin, basta. Nang mawala yung taong may pinakamatinding tiwala sa akin, parang may nagising sa loob ko, at ramdam ko pa rin yon hanggang ngayon. Minsan naiisip ko, sana nakita niya na nagpatuloy ako. Sana naipakita ko kung gaano ako nagsisisi na hindi ko siya sinunod noon. Pero ang tanging kaya ko na lang gawin ngayon ay ituloy pa rin para sa kanya.